Hello mga boss. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is Wednesday, May 8 na po, 1:54 ng madaling araw. So, yun nga guys, medyo busy na tayo kanina. Pero kahit pa paano ngayon, may available naman tayong time. Bago matulog, mukha muna tayong video. Again guys, no, nung mga nakaraan ito, 52 million, 53, kaya ito umabot ng 35%. So, nag-iba-iba yan. Pero binibigay niya pa rin per day ito, nasa 50,516. Again guys, ang ginagawa ng AXS same sa ginagawa ng Ethereum na proof of stake. Dati si Ethereum proof of work. Paano yung proof of work ba? Para sa mga baguhan. O ngayon na nakasubaybay dito. Proof of work, yun yung nagre-record ng mga transaction ni Bitcoin. So, bibili sila ng machine. Yun yung tinatawag na Bitcoin mining, bibili ng machine para minahin si Bitcoin. So, dahil sila nagre-record ng mga transaction sa iba-ibang lugar, bibili ka ng machine na yun at papaandarin mo yung gamit ang kuryente. Mahal din yung machine na yun, nasa 200,000 dati yun. I don't know kung magkano na siya ngayon. At yun nga, malaking energy kasi ang kinukonsumo niya. Kaya dito sa atin, kadalasan walang Bitcoin mining facility kasi nga mahal yung kuryente. Marami nun sa Iceland, sa malalamig na lugar na merong mura ang ginagamit nilang energy kasi kagaya sa Iceland, meron doon mga bulkan na doon sila kumukuha ng source ng kuryente kaya mura. Sa iba rin, mga Russia kung ano pa man. Sa atin hindi kaya kahit solar. I don't know kasi may puhunan din yun guys. Ngayon, dati si Ethereum ganun, proof of work. Pero nung nagkaroon ng Ethereum 2.0, ginawa nilang proof of stake. So mag-stake ka at may reward ka din. Ngayon, ang gagawin naman ni Bitcoin before or hanggang ngayon yung Bitcoin halving na every 4 years lumiliit yung binibigay niya sa mga miners. So possible ito, si staking din ng AXS kasi proof of stake na siya, every 4 years, I don't know kung sureball yun na totoo kasi hindi ko pa naman re-research yun, na possible ito ibaba din nila hanggang 25 na lang ibibigay para mas mapatagal. Pero again, bawat token, kanya-kanya po yan ng use case, kanya-kanya ng gamit, kanya-kanya ng tawag dito, kanya-kanya ng gamit at saka kanya-kanya ng kategorya. Okay, so ito, NFT games, yung mga Axie. Ngayon again, so mayroon tayong 40 AXS na reward. 40 AXS yan guys. Okay, so alright, ayun. Check natin dito sa ating ayan na. Check natin sa CoinGecko. Sorry guys, no, medyo na dami kasing ginawa sa office. Si AXS, search lang natin siya mga insan. Shoutout po sa inyong lahat. This is your service, Mr. KGB Crypto. Again, disclaimer guys ha. Hindi po financial advice yung mga pinagsasabi ko dito. Pang personal lang po ito. Demo lang po ito at saka for educational purposes lang. Kanya-kanyang risk sa buhay yan. Pera nyo yan. Kaya may hawak ng keyboard nyo. Kaya may hawak ng mouse nyo. Bahala kayo sa buhay nyo guys ha. Kung may mga nakikita man kayo dito, again, hindi ko ito pinagmamayabang. Bahala kayo kung mayabangan kayo. Lagi kong sinasabi yan. Paulit-ulit ng mga video ko. Mawala ka na doon sa mga Pilipinong mga crab mentality. Na galit. Inggit na inggit sa mga kapwa Pilipinong umasinso. Ang ganun. Okay, so alright. So, nasa 16.8 tayo dito a day. Kahit pa paano. How much nga yan? Check nga natin ulit. 16.8. Sa presyo ngayon, no? Pero syempre, tumataas yan, bumababa. 16 times 30 mil. Ayan, kalahating milyon din yan. Okay. Claim na natin muna. At magbabasa tayo ng mga komento guys. Again, sa mga gusto mag-comment yan about businesses, comment lang kayo. Kung kaya ko naman sasagutin ko. Doon naman sa iba na padalos-dalos nagko-comment agad, panoorin nyo muna yung iba kong video guys bago kayo nyo ako i-judge ba. Okay, so alright. Stake na natin yung 20. 21 siguro. Yan. Patagdagan natin. 21. Kasi yung kalahati nito guys, sa 40, saro naman natin i-stake. Again, yung channel ko na to, dalawa na stake ko. Ron at saka EXS. Dalawang video araw-araw. Ayun na yun, mga inzan. So, tapos na tayo sa ritual natin, no? 4 minutes lang, tapos na. Okay, punta na tayo sa merkado. Again, ang cryptocurrency, makikita mo yan sa CoinGecko, lahat ng about sa crypto information nandito. Ang kabuang merkado ng cryptocurrency ay 141 trillion pesos. Sa peso na kasi yan.
Yan yung kabuuan ng market cap value ng buong crypto. Si Bitcoin ang pinakamalaki, 71 trillion pesos. SSS 21 Ethereum, kay Tether 6 trillion, 5 kay BNB, etc. Yun si BNB, no? And ano na si ZZ, yung may-ari ng BNB, natulan na siya, guys. Makukulong siya. Okay, so right. So doon na tayo sa na ba tayo, mga insan. Tapos na tayo sa ritual natin, basa na tayo ng comment. Sayang oras ng buhay. Okay. So shoutout muna sa ating 789,000 subscriber. Again guys, no, bago tayo mapunta doon, ano nyo nga, kasi may mga tao ako ngayon. Na may na mga tinatanong sa akin about doon sa Lazada. Yung Lazada, iti-text ka, i-email ka, or iti-text ka ata yun, o tatawagan ka na may mga pipindutin ka lang na ipapalike, tapos babayaran ka 100 pesos sa GCash. Paki-comment nga sa akin kung legit yun, kasi dinadamay nila yung Lazada. Actually, hindi, Lazada kasi i-click nila guys, nagsisend sila ng link doon sa, dati kasi, makwento ko lang sa inyo, nauso kasi yung scam ng Telegram before. Yung parang, may mga tao din ako, kasi mga nagtatanong-tanong ba, yung mga dati pa dito sa channel natin, na Telegram, parang papadamahin ka dun tataya ka, tapos para makuha mo yung payout mo, kailangan mag-recruit, parang ganoon, tapos tataya ka na mas malaki, isa lumaki, mabot 700, 3 million, etc. Mga ganoon, tapos biglang nawala. So ngayon, parang naglipatan naman sa, I don't know kung totoo yun, may nagsabi din kasi ganoon, naglipatan sa WhatsApp naman daw. Correct nyo nga kung legit yung mga ganoon, kasi para ma-info ko din yung ibang tao. Kasi malaking tanong din sa akin yun, saan napupunta o saan, magkiklik ka lang ng isang task, bibigyan 100, o magkiklik ka lang ng isang link sa Lazada para lang mag-add ka ng heart at saka mag-review ba yun? I don't know, hindi ko confirm. Pero yun lang, basta meron ngayon ganun na wala ka naman daw ilalabas na pera, pero may yung kaibigan ko naglabas ng 1-2 Paano nangyari yun? Tapos, nababalik naman daw siya kaagad, kumita pa ng 300, mga ganon. I don't know kung pinapadama lang ba nila. Basta guys, kung may involved na pera na maglalabas, ingat kayo dyan. Marami kasing nga doon, yung mga record nyo sa Lazada, record nyo kung saan-saan sa Shopee or sa mga online information. Yung mga leads kasi yun, pwedeng ibenta sa mga hacker, pwedeng ibenta yun sa mga gumagawa ng scam. Kaya magugulat ka na lang, biglang mag-text brigade sa'yo, auto-response na, etc. So, tapos ngayon, ikaw paniwalang-paniwala. Pag-click mo ng link, pinapadama ka lang. By the way, again, hindi po natin sigurado. Kinikwento ko lang yung mga nangyayari at para makaiwas kayo. So, bahala kayo kung maniwala kayo hindi. Basta ako, tanong ko lang kung totoo ba yun, kung may na-experience na kayong gano'n sa Lazada na magkiklik ka lang, mag-heart ka lang, may 100 piso ka na through GCash. By the way, basta again guys, pag may involved na pera na inilabas, wag po kayong maglalabas. Okay? So, yun lang po. Pero kung libre naman, bakit? Hindi, opportunity, di ba? Opportunity yan, grab nyo na lang. Okay. Tifaklong 7431. Grabe sir, paano yun? Paano yan? O baka naman mayaman ka na. Mayaman na kayo noon pa. Panoorin nyo po yung mga video natin dyan guys. Shoutout pala sa Tifaklong. Okay, Famous 6866. Magandang gabi boss. Watching from Taiwan. Anong ibang channel mo boss? Private po yun sir. So syempre naka-private tayo. Hindi po natin pwede sabihin yun. Tsaka ayoko rin naman basta. Ano kasi yun, mga businesses at saka family nandun. Pero mga businesses lang ba yun? O marami rin ang followers yun. 2009 pa yung channel ko yun. 2009, 2010. Hindi ko na matandaan. Basta ganun. As in, wala pang nag-online marketing ng mga panahon na yun. Yun nga. Isa ako sa una sa Pilipinas sa attraction marketing. Yan. Sulit pa dati, ayos dito, tapos YouTube. Kasi ang ginagawa ko, bago ako mag-post ng mga link sa sulit, sa ayos dito, kasi di ba ililink mo doon. Siyempre, gagawa ka mo ng video sa YouTube. Video ka ng product mo, tapos lagyan mo ng number mo na nagbi-blink-blink. Tapos, saka mo i-paste doon sa sulit mo para makita na ng mga tao pag nag-inquire sa sulit, makikita na may video. Okay? So, yun, mga private na po kasi yun, kaya hindi natin pwede ibigay. Okay. Tabahasani 4063. How much can AXS grow in a bull run? I don't know. Siyempre, hindi natin alam. Depende. Ang target ko dyan, 8,000. Mabalik niya lang yung all-time high niya. Mukhang foreigner ito si sir. Bahala ka na umintindi, sir.
Okay, yung mga may colonial mentality dyan. Yung tipong pag nag-i-English, tawag dyan, ah, ahead agad. Pag mga kapwa Pilipino, sisiraan. Ganun talaga siguro. Kasi nasakop tayo ng mga iba-ibang wika, iba-ibang lingwahe. By the way, Rosenzo235. Sir, kung mag-uumpisa kung mag-stake ngayon sa price niya, kaso paano pag bumaba yung price, okay pa din po siya mag-stake? Nasa sa'yo yun, okay naman para sa akin. Same lang din naman yan sa, again, yung crypto staking o yung staking, same lang sa mining. Ganun din sa mining, bumili ka kunyari ng machine. Okay. Tapos, pag paandar mo ng machine na yon, gagamit ka ng kuryente. Bumagsak si Bitcoin. Ang reward mo mababa din. Tumaas si Bitcoin, ang reward mo mataas din. O, ganun din dito sa staking. Staking ka, nag-stake ka ngayon, kumita ka, bumaba, di ganun din. Tumaas, ganun din. I-stake mo yon, ibalik mo. Ganun din. So, bumaba rin yung value. Nasa sa'yo yun, guys. Risk mo yan. Kanya-kanyang risk yan. Nasa sa'yo yan. Pero, again, disclaimer po, hindi po ako financial advisor. Wala akong kakapasidad, kakayahan na mag-advise ng sigurado sure na mangyayari sa buhay ko ay mangyayari din sa inyo. Huwag nyo po akong gagayahin. Again, pera nyo po yan. Manood lang kayo sa akin, pero hindi ko sinabing gayahin nyo po ako, ha? Baka mamaya, lalo na yung iba na naglalagay sa mga gantong industriya, napaka-volatile po ng crypto. Very risky po ang crypto, forex. Napaka-risk po yan. Kaya wag po kayo maglalagay ng pera na hindi nyo extra pera. Kasi mahirap po, mahirap. Lalo na pinaghirapan mo ng sobrang tagal na panahon, ilang dugot, pawis, oras ang linaan mo, tapos may scam ka lang. So, again, aralin nyo muna bago kayo maglabagay ng pera. Okay, Ron Music Play. Basahin din natin yung mamaya sa Ron staking video. Sir Xavier Restelo, shoutout, laging present yan. Toby, laging present yan, sir. Okay, Jude Sale 9492. Sir, good morning. Ito po bang FX Derma? Pwede rin po ba ito ikabit sa crypto trading? Alam ko hindi kasi MXE4 to From MetaTrader 4 lang. Meron din silang MX5, MetaTrader 5. Ibang code. At hindi kasi ako gumagamit, guys, ng sa totoo, hindi ako nagte-trade talaga sa forex, ay sa crypto. Sa crypto pa never po ako may mga trade ako diyan before kasi dala na ako sa trading sa forex. Kasi from 2016, imposible hanggang ngayon, 2024 na. Imposible hindi tayo na call margin o na liquidate. Kumbaga, madaming beses na rin tayo na ganun, guys. Napaka-volatile, at saka kung magte-trade ka naman ng manual, masisiraan ka ng utak. Yayaman ka nga pero magkakasakit ka naman, di ba? So, analysis na paralysis. Kaya sa sobrang dami yun ang natututunan na sa forex, para lang sa akin, no? Yung mga strategy sa forex, napakadami yan, technical, fundamental, etc. Ang dami niyan, napakadami. Kaya ang effective kasi sa akin is scalping lang. Minsan swing trade at saka yun nga, martingale. Kasi kung ang dami-dami mong inject, hindi porket hindi gumana ngayon yung strategy mo, i-stop mo na. So, ganun. Kung one trade ka lang a day ka lang. Huwag ka lang mainip. Ang iba kasi sa iba, naiinip. Pag naiinip na, manalo, tataya ulit. Magbabasa ng chart. Tapos may kasamang hula. Tapos may kasamang, ganun naman. Dalawa lang naman. Buy and sell lang yun . Pag sumablay, yun nga ang problema. Sabi nga nung ibang mga tauhan ko dati, Sir, ang pino-floating mo pula. O, diba? Pino-floating mo yung negative. Ina-out mo. Kumita lang onte, ina-out mo na. Tapos yung mga floating mo, yun yung mga negative. Pag sobrang dumami yung floating mo, tapos hindi na kaya ng pondo mo, call margin ka na. What if sabi niya ganito? Ang i-out mo, yung mga maliliit na negative, yung pula, tapos ihilagay mo lang positive. Kasi baliktad lang naman daw yan. May mga ganung punto, pero syempre, bahala na kayo sa buhay nyo. Try nyo rin yung ganung strategy. Mag-demo muna kayo. Alam nyo, guys, ang pinaka-nauna kong strategy sa Forex, kasi dalawa nga yung account ko na pinatrade, tag 5 million yun. Dun sa hati, 50-50 kami. 2016 yung, guys. Sa sobrang gumawa din ako ng sarili kong account, pero demo muna. Tapos, sa sobrang inip ko sa demo, ang ginawa ko pa nga dun, hedging Sabay ng taya, buy at saka sell. Tapos, nag-create ako ng live account. Grabe. Yung pinapalaro ko, na tag 5 million, na 50-50, hindi ako masyadong kinakabahan. Nung nandun ako sa live ko sarili, siguro, ang linagay ko lang ng mga $2,000, $3,000. Tapos, meron akong
floating na $700. Kasi ba 2,000, 3,000 yung kapital ko sa isa kong live. Tapos may 700 na. First time ko yun ma-floating ng ganun. Hindi ako makatulog. Buong araw sira yung araw ko. Kinakabakabahan ka. Kaya ganun. Kaya sabi ng mga nagte-trade, kami kasi ang niyan, sa amin lahat ng burden, ikaw mag-i-invest ka lang. 'Di ba? Kaya may ba nagpapa-invest. Tapos pag na-call margin, kawawa naman yung nagpondo. Kaya nga kung magaling ka ng trader, mag-prof firm ka na lang. Ganon yung mga advice. Huwag ka na magpa-invest, guys. Kawawa naman yung tao na nag-invest sa'yo. So, nauuso naman ngayon mga robot-robot. Actually, noon pa yan, may kilala tayo malupit dyan na kumita ng billion sa robot-robot. Kaibigan din naman natin yan. Pero, syempre, diskarte niya, buhay niya yan. Ako kasi hindi ako nag-share ng affiliate ko. Hindi ako nag-share ng link. Parang sa isip-isip ko lang, talagang gusto ko ito. Mapatunayan ko sa sarili ko, pati yung mga dinevelop kong robot ng IT company ko, na tumagal siya, na may history na malupit bago ako mag-introduce sa tao. Kasi naawa ko sa tao, guys. Ay, kung 2 buwan pa lang, power na power ka na. Diba? Parang sa MLM. Tapos, sinira mo sa iba. Okay. Tapos, na-call margin, kawawa yung tao. Okay, so alright. Ayan. I don't know, sir. Hindi ko alam kung pwede sa crypto, no? Meron din kasi robot sa crypto. Yes, meron tawag diyan, meron talaga mga AI na nga ngayon ginagamit. Di ko sure kung pero parang may nakita ako sa Binance ata o Bitget, parang may isang content creator na nagtuturo doon. Di ko alam patanda. I-search mo lang, sir. Meron mga robot kasi, yung iba kino-code nila yon, tapos sa trading view nila kay pinipaste, tapos connected lang sa Binance nila, etc. May mga ganung scenario, pero kung ako kasi hindi ko marirecommend yun. Bahala na kayo. Ako kasi nag-hold na ng token sa crypto. Crypto hold lang talaga, hindi ako nagte-trade. Kasi ayoko, basta ayoko. Kasi pwedeng masunog ka dyan on the spot. Pwede maglagas yung account na nilagay mo. Yung pera na nilagay mo doon. Kahit kurot-kurot lang, sugal na kasi yung mangyayari. By the way, bahala ka, sir. Again, dito pala sa FX Drema na to, ito yung YouTube channel na yun. Sinave ko yun eh. Ito po, i-follow nyo to. Bahala kayo, i-follow nyo. So, ito siya, connected itong tinuturo dito ni FX Derma. Ayan, parang ipipaste mo lang yan, magkakaroon ka na ng sarili mong robot. Nakaano pa yan, coded na pwede mong i-edit. Diba? Unlike doon sa mga robot na nasa marketplace, nakatago ang code nun, guys, hindi mo yun ma-unlock kahit mo pa encrypt o decrypt, bahala ka. Hindi mo maano yun. Yung code nun, nakatago sa malupit na yun. So, dito, magsusubscribe ka lang. Again, hindi po ito sponsor na. Pero ginagamit ko kasi dati pa, 2018. Parang ganun, nagaganto-ganto na ako. Buti nga ngayon, ang dami nilang video na tinuturo. Ito, kagaya nito. How to build DA without programming. Ito naman ang tinuturo niya, Forex IR, Sniper, etc. Ito, gold ang tinuturo niya, guys. So, mag-scalping daw sa gold. Nag-grid scalping ang tinuturo. So, magkakaroon ka ng robot na ganun. Susundan mo lang to. Ayan, pahinalan natin. Susundan mo lang yung gagawin niya. Paste lang yan. Ayan. I-post mo lang. Tapos pagdating sa dulo, meron ka na sariling robot. I-attach mo sa FBS mo o sa FBS broker na. Isa sa mga broker yun, guys. Broker ko. I-attach mo sa BPS mo. Ayun. And susundan mo lang to. Post ka lang. Siguro madami kasing video to, guys. Napakarami niyang video. Mas advantage ngayon pag ngayon ka bumili kasi tayo mo ng pagpipilian. 1-2 araw, makadalawang editing ka nito. So may 2 ka. So, kung may 30 days ka, makaka-60 ka na robot. Pamigay mo, pamili mo. Again, guys, nakikiusap ako sa inyo, pag may mga ganito na kayo, huwag kayo magpapa-invest, guys, ha. Pinakita ko sa inyo to. Napaka-importante din ito. Malaking tulong to. Lalo kung nagte-trade ka or marunong ka na magbasa ng chart. Tapos, curious ka sa robot. Curious ka paano tapos, may history ka pa na malupit ka na networker. Malupit yan na networker. That's magpapa-invest ka na ko po. Matagal ko na itong alam pero never ko to sinishare. Ngayon lang sa history. Sa history ko, sa buhay ko. Kasi never kayo sa mga kilala ko, hindi ko to inaano. Kasi ayoko dumating sa panahon na masisisi ako. Or magkaroon ng makiliting utak. Tapos maraming maluloko. Kasi kahit dito, hindi naman sure bull to, guys eh. Pero inattach yung robot. Kasi kung isureball to, mismong may-ari na nito, 'di ba? Sila na yumaman, ba't pa sila magtuturo ng ganyan? 'Di ba? Again, never mo ma-predict yung market. Walang malupit na robot. Posibleng masunog yung account mo, kaya dapat kaya hindi talaga pwedeng i-attach mo yung robot lifetime eh. Kaya yung iba na gumagamit ng robot, ito maliit kita dito kasi scalping lang to. Yung mga nagpapagamit ng robot na mga influencer na malulupit daw na yung robot nila ganto ganyan.
ang strategy nung guys, martingale. Buy, sell yun. Tinatadtad ng buy, tinatadtad ng sell. Ulitin natin. Dito, mag-i-scalp lang yan. Maliliit-liit lang yan. Pero yun, kada taya, may kita sila. Kung taya yung affiliate o yung downline mo, sabi nagpa-sign up sa'yo, taya ng taya yung robot na yun. Tabo-tabo ka naman. Di ba? So, posible ka talaga kumita ng billion. Pero bahala na kayo guys. Napapagod na rin ako pa ulit-ulit sinasabi ko, no? Pero shoutout sa Sir Jude Sale. Bahala na kayo, sir. Basta nagbigay tayo ng info. Ulanam, boss, anong name ng isa mong channel? Hindi po natin pwedeng ibigay. For personal lang po yun. Pang business po yun. At matagal na po yun. 2009-10 pa yun. Hindi po siya talaga, kumbaga ibang kategorya yun ng buhay. Ng mga ginagawa ko. Okay, so alright, Sir Instinct, shoutout sa iyo. Frank, FR4NK. Parang Frank 1E16. Galing boss, gusto ko ng ganyan. Shoutout sa iyo, sir. Sir Instinct, shoutout sa iyo. Sir Neil, shoutout din sa iyo. Sir Ethan, shoutout sa iyo. Mr. KGB, mukhang palapit na po ata ang alt season. Anong altcoin po pwede nyong i-recommend? Marami po tayong altcoin, iba-iba. Again, doon lang gawin mo, panoorin mo yung ibang video natin, balik-balikan mo lang, marami tayong mga, minsan yung iba dito guys, nanonood habang tumatae, nakikinig, iba naman piniplay. Pag may mga naririnig kayo about tips about business, kahit pa paano, sabi nga nila, ubusin mo yung oras mo sa mga bagay na may matutunan ka, then i-apply mo, execute mo. Magkamali ka man, okay lang yan, kung anong papasokin mo business. Again, kailangan magkamali para tumatag ka ng tumatag, gumaling ka ng gumaling. Walang negosyo na magaling agad guys. Wala agad magaling. Kahit naglalakad ka ng bata ka, hindi naman agad paglakad mo, magaling ka na. Nandadapa ka. Talaga pagdapa, bumangon ka lang ulit. Ganun lang yun. Ganun lang ang buhay. Yung iba kasi ayaw sumubok. The more na ayaw sumubok, walang mangyayari sa buhay mo. Hindi mo napapansin yung edad mo. Tumatanda ka na. Paano kung padre de pamilya ka pa? Diba? By the way, kanya-kanya naman yan ang sa buhay natin. So, may mga bagay na magpapasaya sa'yo, may mga bagay na magpapalungkot sa'yo. Bottom line, kung gusto mong yumaman, mag-business ka, guys. Gusto mong yumaman, mag-business ka. Walang yumayaman sa pagiging empleyado. Hindi masama maging empleyado, pero dapat, stepping stone mo lang yan papunta sa pangarap mo ng pagninegosyo. Okay, so alright. Kahit yung course mo, kung ganito yan kung sino man sa course na meron ka, na nagtatrabaho, na yan ang natapos, kung anong meron sila, yung buhay nung tao na yon na same sa course mo na pinag-aaral mo pala ngayon, kung yung iniidolo mo na yun lang talaga trabaho niya, kung anong buhay niya, magiging ganun ka din. Ganun lang naman yun. Di ba? Magkano ba kunyari, isang empleyado, na isang, di ba? Yun lang kinikita. Ayaw kasi magbanggit ng mga job, baka mamaya mabash tayo guys Pero kahit isample lang natin, di ba? Kunyari, magkano lang yung kita nun. So, again, decision mo pa rin yan guys. Dami ko pumapasok sa isip ko, ayaw kong bitawan yung mga salita, baka may ma-open tayo. Pero again, lahat naman ng trabaho, importante yan guys. Kanya-kanyang designation. Sabi nga, hindi naman talaga lahat pwedeng yumaman. Kasi kung pwede lahat yumaman, edi wala nang janitor, wala nang magsisilbi, wala nang magbibigay sa'yo, wala nang grab, wala nang kung ano man. Wala nang mga bagay na magbibigay sa'yo ng comfort na, alam mo yun. So, ayun na. Wala naman tayong mga ano pa guys. Medyo lobat na ako. Ang dami ko kasing pinagagawa sa opisina, no? So, sinundot lang natin to yung video na to ngayon para at least bukas panibagong video ulit. Okay. Ano pa ba? Yun lang. Shoutout po sa ating 789 subscriber. 789,000 pala. Track mo na yan, diba? So, ayun. Add nyo si Mr. KGB Crypto. Share nyo naman channel natin para may mga matutunan yung iba dyan, mga men. Share yung channel natin, then comment lang kayo. Hanggat hindi pa ganun kahaba yung mga nagko-comment, nababasa natin guys. Kahit pa paano, may nag-comment ka, nasagot yung tanong mo, di ba? Kahit pa paano, natulungan kita masagot kahit di tayo nag-uusap. Okay? Thank you so much and God bless. See you tomorrow guys. Bye-bye.